Habang nagkakamping sa liblib na gubat ng Cordillera, walang awang iniwan ako ng anak kong si Marco nang walang pagkain o gamit at sinabing, "Paalam. Harapin mo ang mga lamok at gutom." Akala niya mamamatay ako sa gutom o kagat ng ahas para makuha niya agad ang mana ko. Pero nang makauwi siya sa amin sa Baguio, naroon na ako, nakangiti habang naghihintay. "May sorpresa ako para sa'yo," sabi ko. "Hindi niyo paniwalaan ang susunod na nangyari." Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe naman po sa channel at i-comment kung saan kayo nakikinig. Biglang sumabog ang pinto nang walang babala. Pumasok si Marco na basa ang hoodie mula sa ulan sa Baguio. Sinelas na nagtataktak sa sahig na kahoy. "Tatay, kailangan ko ngayon ng 2,000 piso. Natigilan ako sa harap ng desk ko. Hawak pa rin ang ballpen mula sa pag-check ng resibo. Parang sampal ang bigat ng tono niya. Hindi ito anak na humihingi ng tulong. Mayabang na ito. "Marco, ano? 2,000 ngayong gabi." Naglakad siya sa sala, nakakuyom ang kamao. "Naipadala ko na yung buwanan mo noong 1 linggo. Yung 3,000, halos kulang pa sa upa ko." Bumalatay ang inis sa boses niya. "Akala mo sapat yon? Akala mo saklaw na lahat?" Biglang masikip ang flannel ko. May langgot pa ng grasa sa ilalim ng kuko ko mula sa pag-ayos ng transmission ni Aling Chen kanina. Mula wala, itinayo ko ang mga auto shop na to. 18 oras akong nagtatrabaho pagkamatay ni Sarah. Isinakripisyo ko lahat para mabigyan siya ng buhay na hindi ko naranasan. "Anak, napag-usapan na natin to. Kailangan mong maghanap ng matatag na trabaho." "Trabaho?" Humarap si Marco, namumula ang mukha. "Bakit ako magtatrabaho ikaw nakaupo sa pera? Para kang diktador na nagkokontrol ng lahat." Masakit pakinggan. Itinuwid ko ang likod. Dating sundalo pa rin. "Tinuturuan kitang maging responsible." "Responsible?" Tumawa siya ng mapait. "Gusto mo malaman ang responsibilidad? Pagkatapos mong mamatay, magiging dakila akong may-ari ng mga auto shop mo. Mas maayos ko pa yan kaysa sayo." Nakalason ang mga salitang yon. Nanikip ang dibdib ko. Walang pakialam kung paano niya binanggit ang pagkamatay ko. May kalkulasyon sa mga mata niya. Hindi galit o dalamhati ito. Kasakiman. Binuka ko ang bibig ko, pero walang lumabas na salita. 20 taon akong nag-iisang magulang, nagsakripisyo. Umaasang magiging anak siyang ipagmamalaki ni Sarah. Nawasak lahat sa isang sandali. Nakita niya siguro ang gulat sa mukha ko. Nagbago ang ekspresyon niya. Napagtanto niyang nahayag na ang tunay niyang balak. Walang salitang umikot siya papuntang pinto. Malakas ang pagkasara, parang putok ng baril. Umuga ang family picture sa ibabaw ng kabinet. Nanginginig ang ngiti ni Sarah sa loob ng salamin. Natigilan ako. Pinapanood itong huminto sa pagyanig. Tahimik na tahimik. Sa labas, umingay ang makina ng kotse ni Marco at unti-unting nawala. Natigilan pa rin ako sa tabi ng mesa. Mahigpit ang hawak sa ballpen. Nakatitig sa larawang ayaw tumigil sa mahinang pagyanig. Kinabukasan, inabot ko ang kamay para ituwid ang family picture. Nakangiti si Sarah pabalik sa akin. Bata pa, masigla, yakap ang 8 taong gulang na Marco sa Little League game niya noon sa Burnham Park. Parang suntok ang alaala. Libing ni Sarah. Nakatayo si Marco sa tabi ko na sobrang laki ng suit. Hawak ang kamay ko habang pinipigilan kong huwag bumagsak. 3 buwan ng lete ang mortgage ng unang auto shop. Naubos ang ipon namin sa hospital bills ni Sarah. Nangako ako sa huling hininga niya na alagaan ko si Marco. Bibigyan ko siya ng lahat ng hindi niya naibigay. Sa Huwebes, na-pull out ko ang mga lumang album. Bawat pahina, isa pang sakripisyo na nakalimutan ko na. Tuition ni Marco sa private school sa La Trinidad. 40,000 kada taon. Kasi raw hindi sapat ang public school para sa anak ni Sarah. College niya sa Baguio. Kasama ang dorm na gusto niya. Ang Honda Civic na binili ko ng cash para sa graduation niya. 18,000 kasi ayaw niya ng second hand. Hinaplos ko ang gilid ng litrato sa 16th birthday niya. Kahit noon pa, may kulang sa mga mata niya. Habang nagtatrabaho ang ibang kabataan sa bakasyon, si Marco naglalaro lang. Buhay sa buwan ng allowance na pinipilit kong sabihing investment sa future niya. Kitang-kita na ngayon sa mga larawan sa loob ng 20 taon. Bawat bigay, bawat pagliligtas sa pagkakamali niya. Bawat krisis na nilutas ko gamit ang checkbook. Unt-unting kinain ang karakter niya. Akala ko mabuting ama ako. Sa halip, nilikha ko ang estranghero na nagkakalkula ng kamatayan ko para sa pera. Sa Sabado ng gabi, naupo ako sa lumang upuan ni Sarah na hindi ko matapang tanggalin. Siya ang makakakita nito agad. Lagi niyang naunawaan ang mga tao ng mas mabuti kaysa sa akin.
Siya ang magtutulak sa kanya patungo sa kalayaan. Papatrabahuhin siya para sa bawat piso. Nabigo kita. Bulong ko sa walang laman na kwarto. Parang lamig ng taglamig ang pag-unawa. 20 taon kong binili ang pagmamahal ni Marco para mapunan ang ina na nawala sa kanya. Bawat padala, pantakip lang sa sarili kong pagkakasala. Niloko ko ang sarili ko na pagbigay ng pera ay pagiging magulang na. Linggo ng umaga, ibinalik ko ang mga album at naupo sa mesa. Bahagyang nanginginig ang kamay ko habang kinuha ko ang papel at ballpen. Matatag pa rin ang disiplina mula sa pagiging sundalo. Kailangang mag-isip ng malinaw ngayon. Maglano ng mga posibleng hindi ko gustong isipin. Nakatitig sa akin ang blangkong papel. Naghihintay ng mga desisyong hindi pa ako handa. 1 ring, 2 ring. Nakapatong ang ballpen sa legal documents na sinisimulan ko nang tawagan ang telepono. Pangalan ni Marco ang lumiwanag sa screen. Nagdalawang isip ako. Pagkatapos sumagot, "Hello, anak. Tatay. Kumusta?" Artipisyal na saya ang boses niya. Nakakainsulto. Sobrang saya, sobrang eager, parang salesman. Ayos lang. Hindi ko inaasahan matatawagan mo ako pagkatapos ng usapan natin noong nakaraan. Nga, tungkol doon, nag-isip ako. Mali ako noon, gusto ko ayusin. Mabilis masyado, parang rehearsado. May proposal ako. Pwedeng maayos lahat sa atin. Naghintay ako. Tinuruan ako ng military training na mahalaga ang katahimikan. Magkamping tayo sa Sagada o sa MT, Pulag. Tayong dalawa lang. Parang noong maliit ka pa, naalala mo. Parang whiplash ang biglang suggestion. Matagal nang hindi na interesado si Marco sa labas mula high school. Bigla naman to. Alam ko. Pero may kailangan kong sabihin. Nag-cancel ang mga barkada ko last minute. Tapos may tickets na sayang kung hindi gagamitin. Bayad na lahat, pamasahe, gamit, permit. Mag-i-expire bukas kung hindi natin gagamitin. Higpit ang hawak ko sa telepono. Parang gawa-gawa ang urgency. Para hindi ako makapag-isip ng maayos. Marco, kailan ka pa nag-organisa ng camping? Sige na, tay. Naalala mo ba noong tinuruan mo akong magbasa ng bakas ng hayop? Magsiga kahit basa ang kahoy. Sabi mo noon, sa 53 ang tunay na pagkatao ng tao. May sumakit sa dibdib ko sa pagbanggit ng nakaraan. Maganda ang mga panahong yon bago nagbago lahat pagkamatay ni Sarah. Bago ko simulan lutasin ang problema sa pera imbes na sa presensya. Pwedeng ito ang pagkakataon nating magkaayos. Patuloy ni Marco, mas sincere ang tono. Para maalala natin ang dati, walang distraction, walang stress sa lungsod, tayong dalawa lang sa bundok. Isinara ko ang mga mata, labanan ng pag-asa at instinct sa dibdib ko. Lahat ng rasyonal na parte ng utak ko sumisigaw ng babala. Ang timing, ang biglang enthusiasm, ang convenient na kwento ng cancelled friends, parang lahat plano. Pero sa ilalim ng hinala, may mas malalim na sakit. Paano kung totoo ito? Paano kung talagang gustong mag-ayos ng anak ko? Aalis ang flight sa Biyernes. Pilit ni Marco. Manila to Baguio papuntang Sagada. 5 araw sa bundok, parang noon. 5 araw. Ulit ko ng mahina. Tay, please. Sayang ang tiket at baka ito na ang huling pagkakataon para maayos natin. Tahimik sa pagitan namin. Nakatingin ako sa mga papeles sa mesa. Legal documents na maaring magbago ng lahat. Mga pag-iingat sa mga posibleng hindi ko pinagdasal na mangyari. CJ, narinig kong sinabi ko, tara na. Talaga. Ang galing. Ite-text ko ang details. Kita tayo sa bus terminal. Magiging masaya to, tay. Makikita mo. Nawala ang linya. Maingat kong ibinaba ang telepono. Nanginginig ang kamay ko. Sa labas, patuloy ang ambon sa Baguio. Tiningnan ko ulit ang mga dokumento sa mesa. Tapos ang ballpen sa kamay ko. Pag-asa at paghahanda. Parehong pakiramdam na pagtataksil. Makalipas ang 3 araw, maingat kong tiniklop ang legal documents at isinuksok sa bulsa ng bag ko. Mas mabigat kaysa normal ang mga papel. Puno ng posibleng hindi ko gustong isipin. Naghihintay si Marco sa terminal. Parang excited na teenager. Bagong-bagong ang backpack niya, may tagpa. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng sobrang lapat. Tay, tamang-tama. Alis na ang boss. Excited ka yata. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Napansin ang bahagyang pagkibo ng kaliwang mata. Tinuruan ako ng military na makita ang nervous energy. Bakit naman hindi? Father-son adventure sa bundok. Pinasan niya ang bag ng may hirap. Kailan pa tayo huling gumawa nito? Sa unang biyahe ng boss, walang tigil siya sa kwento tungkol ganon. Madalas tingnan ang cellphone, kahit sabi niya gusto niya ng disconnect.
Kwento naman ako tungkol sa survival training ko noon sa Yeme at sa mga bundok ng Cordillera. Talaga lahat yan alam mo? Tanong ni Marco habang nagsusulat sa napkin. 20 taon sa serbisyo. Natutong maghanda sa lahat. May kumislap sa mukha niya. Kalkulasyon na disgist na admiration. Mas mahaba ang stopover sa Benguet kaysa inaasahan. 3 beses nag-course si Marco. 20 minuto bawat isa. Sa bintana ng terminal, nakita ko ang mga bundok ng Cordillera na lumalapit sa bawat oras. Sa huling boss, tumambad ang mga bundok na parang ngipin ng higante. Itinapat ni Marco ang mukha sa bintana, pero tense ang refleksyon niya kaysa wonder. Malamig at sariwa ang hangin sa Sagada. Mabilis ang rental ng multicab, extra insurance, chain para sa matarik na daan. Ako ang nag-asikaso ng papeles habang inilalagay ni Marco ang gamit. Pabor sa kanang balikat na parang masakit. Sa tindahan ng outdoor gear, siya ang nag-insist ng mga extras. Malakas na flashlight, emergency flare, lubid, higit pa sa kailangan para sa ordinaryong camping. Nagtaas ng kilay ang tindero, matanda ng taga-Sagada. Balak kayong mawala. Gusto lang maging handa. Mabilis na sagot ni Marco. Ang daan papuntang kilangang bahagi ng bundok ay parang laso na nakapalibot sa walang katapusang puno ng pino. May mga babala tungkol sa baka at maalon na daan tuwing tag-ulan. Magandang lugar, sabi ko, sinusubukang bawasan ang katahimikan. Liblib talaga, may kakaibang kasiyahan sa boses ni Marco. Walang tao. Huminto kami para magpagas habang madilim na. Habang nagpapagasolina ako, lumakad si Marco papuntang convenience store. Sa fluorescent light, nakita ko siyang may tinawagan. Balikat na kayuko, boses mababa at urgent. Pagbalik niya, kaswal kong tinanong, ayos lang. Tiningnan ko lang weather bukas. Iniiwasan ng mata ko. May bagyo daw pero lilipas din. Madaling lumabas ang kasinungalingan. Tinignan ko rin ang forecast, malinaw sa susunod na 3 araw. Habang bumabalik sa daan, nararamdaman ko ang dating unise ng sundalo sa sikmura ko. Parehong instinct na nagligtas sa akin sa mga dangerous na lugar. May mali. Hindi ko pa alam kung ano. 40 kilometro pa. Naiistorbo pa rin ako sa usapan sa gas station. Ano nga sabi ng weather service? Higpit ang hawak ni Marco sa handle. Kaunting ulan lang daw. Neutral pa rin ang boses ko. Mabuti may extra jacket tayo. Lumitaw ang pasukan ng isang liblib na trail sa Sagada. Mga kahoy na karatula. Mga kubo sa paligid ng malalaking pino. Ilang turista lang tuwing Marso. Mukhang mura ang mga lodging na gawa sa kahoy na tinatawag na bahay ng oso at ilog ng karibo. Ang receptionist, isang batang babaeng taga roon na magaling sa bundok, nag-process ng registration habang pinagmamasdan ni Marco ang trail map sa dingding. First time dito? Tanong niya. Sa kanya, itinuro ko si Marco. Ako nakapunta na sa Cordillera noon, training. Anong trail ang balak nyo? Si Marco ang sumagot bago ako. Yung pinakaliblib na papuntang Echo Valley hanggang sa mga kuweba. Gusto namin full wilderness. Nagalala ang mukha ng babae. Advanced yan, sobrang liblib. Karaniwan umaakyat muna sa shorter trails. Sanay na kami, sabi ni Marco, kahit halos zero ang actual camping niya nitong mga nakaraang taon. Si Park Ranger Jennifer Cruz, parang poster ng Pag-asa at Denner, confident at seryoso. Amoy kape at pino ang kwarto niya. Mga Ginoo, malinawin natin kung ano ang papasukin nyo. Inilatag niya ang malaking mapa. Papuntang pinakaliblib na parte. 30 kilometro mula sa pinakamalapit na Ranger Station. Walang signal. Walang ibang camper tuwing Marso. Itinuro niya ang mga pulang marka. May mga oso at ahas dito, dito, at dito. May mga lobo, at delikado ang mga baka sa panahon ng territory dispute. Seryosong pinag-aralan ni Marco ang mga liblib na parte. Paano ang emergency evacuation? Helicopter, kung pwede ang panahon, maaring araw bago dumating. Nakita ang duda sa mukha ng Ranger. Sir, sa totoo lang, hindi ito para sa baguhan. May mga guided tour kami. Kaya namin, putol ni Marco. Expert sa survival ang tatay ko. Pagkatapos mag-sign ng waiver at manood ng video tungkol sa mga oso at ahas, nagrenta kami ng bear-resistant na lalagyan ng pagkain at emergency beacon. Nagpumilit ako ng baril, hindi naman talaga oso dito, pero may mga kwentong asong ulol. Sigurado ka diyan? Tanong ni Marco ng kinabahan. Sa bundok, hindi dapat walang depensa. Huling stop ang pagprogram ng GS coordinates sa beacon. Pindutin to ng 5 seconds. Makikita nila ang eksaktong location nyo. Pero sa ganoong liblib, kahit may coordinates, 12 tandang bawas 18 oras pa bago dumating ang rescue. Habang inilalagay ang mga bag sa multicab,
Naramdaman ko ang pre-mission tension. Lahat ng detalye. Sumisigaw ng babala, ang liblib na lugar, ang obvious na kawalan ng experience ni Marco, ang kakaibang pagpipilit niya sa maximum isolation. Sigurado ka pa ba sa trail na to? Tanong ko habang umaandar kami palayo sa Ranger Station. Pinilit ngumiti si Marco. Naman, wala nang urungan, di ba tay? Mali ang dating sa akin nang sinabi niya. Hindi encouragement, parang finality. Sa rearview mirror, nakita kong nawala ang Ranger Station sa likod ng mga puno. Ang huling koneksyon namin sa sibilisasyon nawala sa gitna ng gubat na biglang parang bitag kaysa adventure. Makitid ang daan hanggang nagkakagasgas ang sanga sa bintana. Nakatutok ang GS ko, papunta sa walang markang lugar, lampas sa huling cell tower, sa kabila ng huling trail marker, sa gubat na nilamon na ng mga hindi handa noon. Off the grid na tayo. Bulong ko habang nawawala ang signal sa cellphone. Walang kwenta ang tawa ni Marco. Perfect. Tayo lang at kalikasan. Kilometro 23. Tapusin na ang madadaanan ng sasakyan. Nagbark ako sa tabi ng mga lumang poste na parang libingan sa mahinang sikat ng hapon. Sa pagbaba ng mga bag, kita ang pagkakaiba ng bigat. Organized ang akin mula sa military training. Gulong-gulo ang kay Marco. Grabe, ang bigat nito. Reklamo niya habang nahihirapan sa strap. Kailangan ng practice ang tamang pag-empake. Inayos ko ang distribution ng bigat niya. Napansin kong napangiwi siya nang mahawakan ko ang kanang balikat niya. Nasaktan ka. Matagal na, hindi grabe. Ang trail, makitid, puno ng lumot na puno at maliit na sapa na kailangang tawiran sa mga bato. May mga bakas agad ng hayop, malalaking paa ng baka, sigaw ng agila, at malayong ungol ng mga aso. Narinig mo. Bigla siyang tumigil, maputla. Mga aso siguro 5 kilometro away. Nagpatuloy ako pero napansin kong hindi dahil sa wildlife kaya siya kinabahan. Sa 3 oras na lakad, nakarating kami sa clearing sa tabi ng maliit na ilog, perpektong campsite, patag, malinis na tubig, at malinaw ang view sa lahat ng direksyon. Automatiko akong nag-survey ng defensive positions, habang si Marco naupo ng mabigat sa puno. Gaano pa kalayo? Tanong niya, hingal. Dito na muna tayo ngayong gabi. Bukas pa tayo pupunta sa mas malalim. Sa pagdatayo ng camp, lalong lumabas ang kawalan niya ng experience. Habang methodical akong nagdatayo ng perimeter, itinatago ang pagkain sa mataas, cooking area malayo sa tent. Siya nahihirapan sa basic tent. Tay, tulungan mo nga ako. Itinaas niya ang mga lubid na parang sumusuko. Ang pagtuturo sa kanya ng tamang paraan, parang dati noong gusto niya pa talagang matuto imbes na magmana lang. Pero may sumasagi sa akin. Bakit pinipilit ang liblib na camping gayong hindi niya kaya ang basic? Sa campfire kinagabihan, nagsayawan ang mga anino. Nagluto ako ng simple habang tahimik na nakatitig si Marco sa apoy. Hindi ko mabasa ang mukha. Bumaba ang temperatura. Seryoso ang gabi sa bundok. Naalala mo noong maliit ka pa? Subok kong magkwento. 10 taong gulang ka ata. Pinipilit mong i-roast ang marshmallow hanggang masunog. Nasa buhay pa si nanay noon. May hindi inaasahang lungkot sa boses niya. Mahal niya ang camping natin. Sabi niya naglalabas daw, yon ng tunay na pagkatao. Tumango si Marco, pero malayo ang tingin. Kwento mo naman ang kabataan mo, tay. Bago ang military, bago ang negosyo, ano ang mahirap? Nagulat ako. Bihira siyang magtanong tungkol sa nakaraan ko. Nagsimula akong magkwento ng mga bagay na matagal ko nang hindi na ikukwento. Lumaki sa probinsya sa Ifugao. Nagtatrabaho sa bukid tuwing summer. Kinita ang bawat sentimo sa pawis. Mahirap pala, sabi niya. Pero parang kalkulasyon ang tono kaysa simpatya. Ang hirap ng trabaho ang nagtuturo ng karakter. Natutunan ko ang halaga ng pinaghihirapan. May kumisla sa mukha niya, galit o inis, pero neutral pa rin ang boses. Swerte ko nga diba? Nakaligtas sa character building. Nagpatuloy ang usapan sa campfire. Si Marco ang nagudgod ng kwento tungkol sa military service ko. Survival training, mga skills na nagligtas sa buhay ko sa delikadong lugar. Nagkwento ako ng higit sa dati. Nainganyo sa tila genuine na interest. Paano mo malalaman kung nagsisinungaling ang tao? Biglang tanong niya. Body language, tono ng boses, inconsistency sa kwento. Siniksik ko ang apoy. Bakit? Curious lang. Magaling ka talaga makabasa ng tao. Mamaya, habang pinapatay ko ang apoy para matulog, tahimik na tahimik ang paligid. Lumitaw ang mga bituin na hindi ko nakita mula pa noong huli akong nag-deployment. Magbabantay muna ako. Voluntaryo ni Marco. Hindi pa ako inaantok. Sigurado ka. May lakad ba tayo bukas?
Gusto ko munang makinig sa gubat. Pumasok ako sa tent. Pinagkakatiwalaan ang anak ko, nagigising ako sa second shift. Sa manipis na tent, narinig ko siyang gumagalaw sa apoy, nagdadagdag ng kahoy, nauupo. Normal na tunog ng camping na dapat nakaka-comfort. Pero habang papalapit ang antok, may nakaka-bother sa offer niya. Sa lahat ng usapan natin, hindi pa siya nagpakita ng interest sa nature o solitary reflection. Bakit ngayon? Ang huling narinig ko, bago tuluyang makatulog, ay ang pagbabago ng tunog sa labas. Wala nang kasual na galaw. Puro maingat na katahimikan na parang may naghihintay imbes na nagbabantay. Umaga na, nagising ako sa liwanag na dumadaan sa tent. Sa labas, narinig ko ang kalampang ng gamit na inilalagay sa multicab. Maaga masyado, urgent masyado para sa normal na umaga. Binuksan ko ang tent at lumabas sa malamig na hangin na nagpapakita ng hininga ko. Nakatayo si Marco sa multicab. Mabilis at military style na inilalagay ang gamit, kahit kailanman hindi siya ganito kabilis. Lahang survival gear, GS, emergency beacon, baril, pagkain, nawawala sa sasakyan. Anong ginagawa mo? Naputol ko ang katahimikan ng umaga. Nagulat siya, pagkatapos tumayo ng mayabang. Mag-aayos na para umuwi. May 3 araw pa tayo. Change of plans. Iniiwasan ng mata ko habang nagpapatuloy sa pag-empake. Magiging masama ang panahon. Parang usok ang kasinungalingan sa pagitan namin. Malinaw ang forecast kahapon, at wala namang ulap ngayon. Biglang sumigaw ang military instinct ko. Marco, kausapin mo ako. Ano talaga ang nangyayari? Parang sumabog ang dam ng pinipigilang galit sa mukha niya. Gusto mo malaman? Tapos na ako. Tapos na ako sa kontrol mo, sa manipulasyon mo, sa walang tigil na paghusga mo. Anak, hindi ko maintindihan. Huwag mo akong tawaging anak. Humarap siya. Nakakuyom ang kamao. Hindi anak ang tinatrato na parang empleyado. Hindi anak ang kailangang magmakaawa sa bawat piso habang nakaupo ka sa milyon-milyon. Parang suntok ang lason sa boses niya. Hindi ito pansamantalang galit. Pinatubo ito sa loob ng maraming taon sa ilalim ng pamilya natin. Binigay ko sa iyo lahat. Wala kang binigay sa akin. Bumalatay ang galit sa boses ni Marco. Ginawa mo akong dependent. Pinahina mo ako. Kinontrol mo ang buhay ko gamit ang pera mo. Guess what? Ako naman ang magkokontrol ngayon. Nanginginig ang kamay ko habang sumisipsip ang pagkaunawa. Ang camping. Buong plano ito. Ngayon ka lang nahuli, military genius. Walang init ang tawa niya. Matagal mo rin ha. Bakit, Marco? Kung pera lang, pwede naman nating ayusin. Ayoko na ng allowance mo, Tay. Gusto ko na ang akin sa karapatan. Negosyo mo, ari-arian mo, lahat ng tinatago mo sa akin sa loob ng maraming taon. Parang nagyelo ang malamig na hangin sa paligid namin. Tinitigan ko ang estrangherong nakasuot ng mukha ng anak ko. Nagsasabi ng mga salitang sumira sa 20 taon ng pagiging ama. Balak mo akong iwan dito. Tama. Iwan kitang mag-isa para matuto ka kung ano ang tunay na pagdepende. Nanikip ang dibdib ko. Marco, bundok ito, walang gamit, walang GS. Dapat naisip mo yon bago mo ako gawing pupet mo. Isinara niya ang likod ng multicab. Baka mabuhay ka. Baka hindi. Pero manako na agad ang dapat sa akin noon pa. Please. Gasgas ang lalamunan ko sa salitang yon. Ano man ang mali ko, maayos natin. Huwag mo tong gawin. Sandali, may kumislap sa mukha niya. Doubt siguro. O alaala ng dating pagmamahal. Tigas na ang mukha niya. Paalam, Tay. Umakyat siya sa driver's seat. Huwag masyadong madaliin ang pagkikita sa mga oso. Gusto ko pag-isipan mo muna ang nilikha mo. Umalingaw-ngaw ang makina. Humakbang ako papalapit sa multicab. Desperadong makipag-usap. Pero pinaatras niya ito at lumiko. Sa windshield, malamig at kalkulado ang mukha niya. Walang anak na emosyon. Marco! Sumigaw ako habang nawala ang multicab sa likod ng puno. Unti-unting nawala ang ingay ng makina. Iniwan akong nakatayo sa walang laman na daan sa gitna ng bundok ng Cordillera. 30 kilometro mula sa pinakamalapit na tao. Natigilan ang alikabok sa paanan ko. Tahimik na tahimik. Walang tunog ng tao, walang makina. Tanging bulong ng hangin sa mga pino at malayong ungol ng aso. Matagal akong nakatayo roon. Pinoproseso ang laki ng nangyari. Ang anak ko, ang batang pinalaki ko, pinrotektahan, binigyan ng lahat, hinatulan akong mamatay. Nang nawala ang alikabok ng multicab ni Marco, automatikong pumasok ang military training. Tinabunan ang emosyonal na sakit. Hindi ko kayang magmaluho sa shock. Hindi sa 30 kilometro mula sa sibilisasyon sa bundok. Pinilit kong huminga ng matatag.
pinapairal ang disiplinang Navy. Unang rule ng survival, assess your resources. Tinapiyat ko ang bulsa, wallet, susi ng bahay, maliit na folding knife na nakalimutan ko. Walang pagkain, walang tubig, walang GS, walang biyakon, damit lang sa katawan, wala nang iba. Pangalawang rule, tingnan ang paligid. Marso sa Cordillera, bumababa sa freezing ang temperatura sa gabi. Makapal na pino ang paligid, walang markang trail, ganap na liblib. Naalala ko ang babala ni Ranger Cruz, mga oso, lobo, unpredictable na panahon. Pangatlong rule, unahin ang pangangailangan. Shelter, tubig, signal, navigation. Sunod-sunod. Tiningnan ko ang direksyon ng araw. Silangan papunta sa mas malalim na bundok. Kanluran papunta sa main road. Kahit hindi ko tiyak kung gaano kalayo. Naalala ko ang mga piraso ng mapa mula sa Ranger Station. Karaniwang northwest ang agos ng mga ilog papuntang boundary. Kailangang gumalaw. Ang tumigil ay kamatayan. Nagsimula akong maglakad pa kanluran. Sinusundan ang bakas ng gulong ni Marco. Sa loob ng 100 metro, naghiwalay ang bakas ng gulong sa animal trail sa ilalim ng mga puno. Karaniwang may tubig ang animal trail. Mahalaga sa survival at mas nakikita kung may rescue. Bawat hakbang, conscious effort. Sa 58 anyos, nagrereklamo na ang tuhod ko sa hindi pantay na lupa. Malayo na ang kondisyon ko sa military days. Pero galit ang nag-udyok sa akin. Galit sa pagtataksil ni Marco, sa sarili kong pagkabulag, sa mga taong nasayang ko sa pag-inabol sa kanya. Parang living tunnel ang gubat. Malalaking pino ang humaharang sa sikat ng araw. Parang takip silim kahit tanghali. Pinutol ko ang mga sanga habang naglalakad. Gumagawa ng trail markers para sa possible rescue. Kahit halos imposible ang mahanap ako. Dito't doon ang bear sign. Gasgas sa puno, malalaking paa sa putik, tayo na mukhang sariwa pa. Gumagawa ako ng ingay habang naglalakad. Ayon sa payo ni Ranger Cruz, para maiwasan ang surprise encounter. Hindi nawala sa akin ang irony. Inilagay ako ng anak ko sa sitwasyon kung saan ang hayop ang pinakamaliit na problema ko. Lumipas ang mga oras. Nauuhaw na ako. Ang animal trail, paliko-liko sa makakapal na halaman. Ilang beses nawala at kailangang balikan. Sumagi na ang pagod sa mga binti ko, pero hindi pwede tumigil habang may araw pa. Malayo ang tunog na nagpatalisod sa akin. Mechanical, rhythmic, tiyak na gawa ng tao, mga motor. Nakatayo akong tahimik, nakikinig. Galing sa Hilaga, mga kalahating kilometro siguro. Mga motorsiklo o AT ng mga taga-bundok. Mga ngaso, ranger, o search and rescue. Unang pag-asa mula nang iwan ako ni Marco. Binago ko ang direksyon, patungong tunog, sinisiksik ang mga halaman na sumasampal sa damit ko. Lumakas ang tunog, talagang mga AT, mabagal at methodical. Nagsimula ng lumiit ang gubat, at sa mga puno, nakita ko ang clearing. Malapit na ang tunog, mga 200 metro na lang. Bilis na ako, iniwan ng stealth, sinisipol ang mga sanga habang papalapit sa posibleng kaligtasan. Lumabas ako sa clearing kung saan 4 na AT riders ang huminto para magmerienda. Nagulat sila nang bigla akong sumulpot, gusgusin, gasgas, halatang hindi dapat naroon sa liblib na lugar. Ang leader, isang lalaking may balbas mga 40 anyos, mukhang sanay sa bundok, agad nagpatay ng makina at lumapit ng propesyonal. Sir, ano pong nangyari? Bakit kayo mag-isa rito? Paus ang boses ko sa uhaw at stress. Iniwan ako ng anak ko, kinuha lahat ng gamit at umalis. Nagbago ang mukha niya mula sa concern tungo sa disbelief. Iniwan kayo rito. Attempted murder yan. William po ako. Anak ko si Marco ang nagdala sa akin dito para magkamping. Nahirapan akong ipaliwanag ng hindi binubunyag ang buong family drama. Kinuha niya ang multicab at lahat ng survival gear. Sabi niya iwan niya akong mamatay. Diyos ko! Tinanggal ng lalaking may balbas ang helmet. Matatalino ang mata na parang tinatasa ang kondisyon at kwento ko ng sabay. Oliver po ako, dating ranger dito. Mga kaibigan ko to. Nagba-backcountry tour kami. Lumapit ang iba. Nakikita ang horror na nararamdaman ng mga mahilig sa bundok kapag may deliberate abandonment. May isang babae mga 30 anyos na nag-abot ng tubig na tinungga ko ng tuloy-tuloy. Gaano katagal na po? Tanong ni Oliver, propesyonal na ang tono. Kaninang umaga, mga 4 na oras na ata. Nagkatinginan sila. Kailangan kaagad kayong mailabas dito. Mahina ang radio range, pero makakaabot kami sa Ranger Station sa mataas. May iba pa. Patuloy na tiningnan ni Oliver ang GS niya. Kung sa main road siya bumaba, mga 6 na oras papuntang Baguio. Pero may shortcut ako.
Dating Ranger Trail na mas mabilis. Pwede kayong makabalik sa lodge sa loob ng 70 minuto. Parang kuryente ang dating sa akin. Ibig sabihin, maabot ko siya bago siya makauwi. Madali. Gusto nyo ba kaagad isumbong sa pulis o may iba kayong plano? May tumigas sa dibdib ko. Pinalitan ang desperasyon at takot. Kalkulado ni Marco ang pagkamatay ko. Pinlano ang pag-iwan. Umaasa sa kawalan ko ng kakayahan. Nagkamali siya ng isang bagay. Hinintay niya ang solidarity ng mga taga-bundok at ang sarili kong survival instinct. Gusto ko munang makabalik sa lodge, sabi ko ng maingat, bago ko magdesisyon tungkol sa pulis. Tumango si Oliver, may pagkakaunawaan sa pagitan namin. Sumakay ka sa likod ko. Dadaan tayo sa Ranger Trail. Hindi tayo niya makikita. Ang biyahe sa mga nakatagong daan ng bundok ay nagpakita ng ibang kordilera. Network ng service trails na para sa emergency lang. Kilala lang ng mga ranger at seyosong guide. 15 taon akong ranger dito. Kwento ni Oliver sa ingay ng makina. Maraming nakita akong tanga, pero deliberate abandonment, kriminal na yan. Bilis ang takbo sa mga sapa, matarik na daan, at mga parte kung saan kailangang bumaba para itulak ang AT sa nahulog na puno. Sa kabila ng magulo, mas maaga pa sa estimate ni Oliver kaming nakalabas sa sementadong daan. Lumitaw ang lodge sa malayo. Mukhang napakainit pagkatapos ng umaga ko sa gubat. Habang papalapit sa parking, hinanap ko ang rental multicab. Wala pa. Mukhang nasa daan pa ang anak nyo, sabi ni Oliver. May oras pa kayong maghanda ng reception. Nagbigay ng contact info ang iba. Nangako na magiging witness kung kailangan ng legal proceedings. Binigyan ako ni Oliver ng card. Tawagan mo ako kapag handa ka ng makipag-usap sa mga autoridad. Kailangang may parusa sa ginawa ng anak nyo. Habang nagpaalam na sila, huminto si Oliver. Sir, pwede bang itanong ko kung ano ang plano nyo pagbalik niya? Tiningnan ko ang kwarto ng lodge kung saan naghihintay ang mga gamit namin. Tapos ang legal documents pa rin sa bulsa ng jacket ko. Taon ang ginugol ni Marco sa pagplano ng paggawasak ko. Oras na para sa akin namang magplano ng sa kanya. Bibigyan ko siya ng eksakto kung ano ang gusto niya. Sabi ko ng mahina, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Balik sa kwarto ng lodge. Naupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang cellphone. Nasa tabi ko ang card ni Oliver. Pero una, kailangan ko maintindihan kung ano talaga ang kinakaharap ko. Ang legal documents na ginawa ko sa Baguio 3 linggo na ang nakaraan. Parang propesya na ngayon. Nakatiklop sa bulsa ko na parang loaded weapon. 3 linggo na ang nakaraan. Binago ko ang testamento ko sa sandali ng paternal disappointment. Gayon, parang divine preparation na ito para sa digmaan. Inilatag ko ang mga papeles sa maliit na mesa. Binasa ulit ang mga salitang ginawa ko kasama ang abogado. Wala nang makukuha si Marco. Lahat mapupunta sa wildlife conservation sa Cordillera, veterans organizations, at scholarship fund sa pangalan ni Sarah. Perpekto ang irony. Ang pagtatangkang patayin ako para sa mana ang mag-iiwan sa kanya na wala. Pero hindi sapat ang legal documents lang. Kailangan ko ng ebidensya, witness, consequences na susundan si Marco habang buhay. Tinawagan ko si Oliver. Sumagot agad. William, nakapag-settle ka na. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Pagbalik ni Marco, gusto ko lahat ma-document. Reaksyon niya, sasabihin niya, lahat. Balak mo siyang harapin bago tawagan ang pulis. Balak ko siyang bigyan ng inaakala niyang makukuha niya, ang mana ng negosyo ko. Hanggang sa sandaling ma-realize niya kung ano talaga ang ginawa niya sa sarili niya. Tahimik sa kabilang linya. Sa wakas, nagsalita si Oliver. Strategic. Gusto mo ako roon bilang witness. Kung pwede, at dalhin mo rin yung digital camera mo sa trail. May mga sasabihin si Marco na dapat ma-preserve para sa jury. Anong oras mo siya inaasahan? Kinwenta ko ang ruta ni Marco. Main road papuntang Baguio. Probableng huminto sa gas at pagkain. Matigas siyang magmaneho sa hindi kilala. Mga 9 hanggang 1:00 ng gabi, pagod na, confident, inaakalang walang laman ang kwarto at may umiyak na tatay na hindi na nakalabas. Sa halip, makikita niya ang biktima niyang buhay na buhay, handa na handa. Pagkatapos pumayag si Oliver na darating ng 8:30 minuto, tinawagan ko ang abogado ko sa Baguio. Maikli pero mahalaga ang usapan. Bukas ng umaga, may rehistro na officially ang bagong testamento. Kahit anong mangyari ngayong gabi, mawawala ang mana ni Marco sa oras na ma-file ang papeles. Sunod, tinawagan ko ang lodge at nagpa-reserve ng katabing kwarto para kay Oliver. Walang tanong ang matandang receptionist na nakakita na ng maraming drama sa bundok.
Dumating ang gabi ng suryal na kalmado. Nag-shower ako, nagbihis ng malinis, at maingat na inayos ang kwarto. Nakalatag ang legal documents sa mesa kung saan agad makikita ni Marco. Malinaw ang view ng kamera ni Oliver mula sa katabing kwarto. Nakaprogram ang cellphone ko ng 911 sa speed dial. Tinuruan ako ng military na ang preparation ang nag-aalis ng variables. Ngayong gabi, si Marco ang papasok sa controlled environment kung saan lahat ng advantage ay akin. Hindi nawala sa akin ang irony. Buwan ang ginugol ng anak ko sa pagplano ng pagkamatay ko sa bundok. Ngayon ako naman ang maglano ng social at financial death niya sa sibilisasyon. Ang pagkakaiba, buhay siyang haharap sa consequences. 8:15 nang kumatok ng mahina si Oliver. Pumasok siya dala ang professional photography equipment at malungkot na ekspresyon ng taong nakakita na ng maraming trahedya sa bundok. Nakaset up ang recording equipment sa katabing kwarto. Audio at video coverage ng buong lugar. Itinuro niya ang connecting door. Pagdating niya, lahat madodocument. Ano ang mangyayari sa legal kapag ibinigay natin ito sa pulis? Attempted murder in the first degree. Seryoso ang Cordillera pagdating sa deliberate abandonment sa bundok. Parang death sentence na may extra steps. Sa testimony mo, sa witness statement ko, at sa anumang sasabihin niya ngayon, malaki ang kulong na papasukin niya. Tumango ako, may malamig na satisfaction sa dibdib ko. Maghintay na lang tayo. Sa labas, parang sumasara na kamao ang dilim sa paligid ng lodge. Sa bintana, nakikita ko ang main road kung saan lilitaw ang ilaw ng multicab ni Marco. Dadalhin siya. Patungo sa reckoning na hindi niya inasahan. 8:47 na. Kahit anong oras na lang, malalaman ng anak ko na ang perfect crime niya ay naging perfect downfall niya. Lumitaw ang headlights sa parking lot. Kilala ko ang tunog ng makina ng rental multicab. Bumalik si Marco mula sa failed murder attempt niya. Malamang naging sayo ng mga tawag na puno ng luha para i-report ang tragic disappearance ng tatay niya. Naupo ako sa upuang nakaharap sa pinto. Malinaw na nakalatag ang legal documents sa mesa. Sa kabilang kwarto, narinig ko si Oliver na nag-aayos ng recording equipment. Handa na lahat. 2 beses kiniskis ni Marco ang susi bago tumama. Pagbukas ng pinto, pumasok siya ng maingat. Parang inaasahan walang laman ang kwarto. Tinamaan siya ng ilaw sa itaas. At nakita ko kung paano siya natigilan nang makita ako. Tay, lumabas ang salita ng paos, hindi makapaniwala. Hello, anak. Kumusta ang biyahe mo? Nagdaan sa mukha niya ang confusion, shock, at malapit ng terror. Paano ka nakabalik? Mas mahirap pala akong patayin kaysa inakala mo. Parang nanghina ang tuhod niya. Hinawakan niya ang frame ng pinto. Tingin sa paligid na parang hinintay ang escape route. Hindi ko maintindihan. Iniwan kita 30 kilometro mula sa kahit ano. Walang pagkain, tubig, o gamit. Naalala ko. Panay usapan ko, parang friendly. Maganda ang last words mo, ha? Harapin mo ang mga oso. Talagang nakuha mo ang sentiment. Tay, hintay. Hindi mo maintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Dinala mo ako rito para patayin para sa mana. Buwan ng paglano, pinili ang pinakaliblib na lugar. Ginawa pa ang shock zone routine para sa mga awtoridad kapag natagpuan ang katawan ko. Walang salitang bumuka ang bibig ni Marco. Pawis ang noo kahit malamig ang gabi. Ang problema sa plano mo, patuloy ko habang dahan-dahang tumayo. Hindi mo hinintay ang komunidad ng bundok. May mga tao palang tumutulong sa kapwa nila sa halip na iwan ang pamilya sa kamatayan. Kung tungkol sa pera, palagi namang pera sa iyo. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Bawat usapan, bawat camping, bawat sandali na akala ko father-son bonding, kinakalkula mo lang ang net worth ko. Lumakad ako sa mesa at kinuha ang legal documents. Alam mo kung ano ang nakakatuwa. 3 linggo na ang nakaraan. Pagkatapos ng away natin, binago ko ang testamento ko. Tinawag ko noon paternal disappointment. Nakatingin ang mga mata ni Marco sa mga papel sa kamay ko. Anong ibig mong sabihin binago? Ibig sabihin, wala kang makukuha. Wala ang mga auto shop, bank accounts, bahay na minahal ng nanay mo. Lahat sa charity, wildlife conservation, veterans organizations, scholarship funds. Tuluyang nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi mo ito pwedeng gawin. Anak mo ako. Anak kita noon. Kaninang umaga, naging ibang bagay ka na. Taong naglano ng pagpatay sa tatay para sa pera. Tay, please, makinig ka lang. Nakinig ako kanina habang ipinapaliwanag mo kung paano sinira ng kontrol ko ang buhay mo. Nakinig ako nang sabihin mo na dapat mamatay akong mag-isa sa bundok.
Tapos na akong makinig. Ganap nang nawala ang composure ni Marco. Putang ina mo. Ikaw ang gumawa nito. Ang kontrol mo, ang manipulasyon mo. Pinanatili mo akong dependent habang hinuhusgahan ang bawat galaw ko. Ayan na. Ang tunay na Marco. Gusto mo akong sirain. Sage. Pero tandaan mo, ikaw ang gumawa sa akin nito. Bawat pisong ibinigay mo, bawat kondisyon, bawat paraan ng pagkontrol mo sa buhay ko. Likha mo to. May kakaibang kalmado akong naramdaman. Tama ka. Ako nga ang gumawa nito. Pinahintulutan ko ang dependence mo. Binili ko ang pagmamahal mo. Nilito ko ang pagbibigay sa pagiging magulang. Kasalanan ko yon bilang ama. Palitan mo ulit ang testamento. Ayusin mo to. Na-file na kaninang hapon. Tapos na. Lumakad ako papuntang pinto. Lampas sa anak kong biglang parang lumiit. Pero mali ka sa isang bagay. Hindi ko ginawa ang willingness mong pumatay. Sarili mong desisyon yon. Saan ka pupunta? Tatawag ng pulis. Attempted murder pa rin kahit hindi natuloy. Tay, hintay. Huminto ako sa may pinto. Paalam, Marco. Sa kakaibang paraan, binigyan mo ako ng eksakto kung ano ang kailangan ko. Klarong-klaro kung sino ka talaga. Ang huling nakita ko bago lumabas ay si Marco na bumagsak sa upuang iniwan ko. Nakatitig sa mga dokumentong sumisira sa lahat ng sinubukan niyang kitain sa pamamagitan ng pagpatay sa akin. Sa interview room ng pulisya sa Baguio, fluorescent lights ang nakabukas habang pinag-aralan ni Detective Sarah Cruz ang mga ebidensya sa metal table. Ang digital recordings ni Oliver, ang sworn statement ko, at ang recorded confession ni Marco sa lodge ang bumuo ng malakas na kaso. M.R. Harper, 8 taon akong nag-iimbestiga ng mga krimen sa bundok. Ito ang pinaka-premeditated attempted murder na nakita ko. Pinindot ni Detective Cruz ang audio sa laptop niya. Talagang incriminating ang mga sinabi ng anak niyo. Lagi naman siyang thorough kapag gusto niya talaga. Magfa-file ang prosecutor ng charges bukas ng umaga. Attempted murder in the first degree, reckless endangerment, at conspiracy to commit fraud tungkol sa mana niyo. Seryoso ang Pilipinas pagdating sa deliberate abandonment sa bundok. Sa bintana ng interview room, nakita ko si Marco na may posas habang dindetain. Naubos na ng gabi sa kulungan ang huling pretenses niya. Wala ng manipulasyon, wala ng charm. 28 anyos na lalaki na humaharap sa consequences ng kalkuladong kasamaan. Nakaupo si Oliver sa tabi ko. Nagbigay ng witness testimony. Gaano katagal ang sentensya sa ganitong kaso? 15 hanggang 25 taon. Depende sa plea. Seryoso ang abandonment sa bundok dito. Katumbas ng attempted murder. Pinanood ko ang anak ko sa salamin. Walang satisfaction na naramdaman. Hindi tagumpay ito. Natural na dulo lang ng mga desisyong ginawa niya sa loob ng maraming taon ng entitlement at resentment. Babalik kayo sa Baguio ngayon? Tanong ni Detective Cruz. Bukas. May pupuntahan pa akong abogado rito. Magfa-finalize ng estate planning documents. Tumango siya ng may alam. Para siguraduhin na ligtas na ang bagong testamento, bukod sa iba pa. Tumayo ako, kinuha ang jacket at evidence folders. Magtatayo ako ng foundation sa pangalan ng yumaong asawa ko. Tama lang na ang mana ni Marco ay makatulong sa mga karapat-dapat. Lumabas kami ni Oliver ng pulisya, patungong malamig na umaga sa Baguio. Normal ang trapiko, hindi nagmamadali, praktikal. Ano na ngayon? Tanong ni Oliver. Babalik sa negosyo sa Baguio. Ayusin kung anong klaseng tao ang gusto kong maging sa natitira kong taon. Tiningala ko ang mga bundok ng Cordillera sa likod ng lungsod. Nakakapagbigay pala ng klaro sa priorities ang makaligtas sa pagbatay sa iyo ng sarili mong anak. Babalikan mo ba siya sa trial? Nagulat ako sa tanong. Seryoso kong pinag-isipan. Ang instinct ng ama na panatilihin ang koneksyon laban sa realidad ng sinubok ni Marco. Hindi. Namatay sa bundok kahapon ang anak na pinalaki ko. Ang natira ay hindi na anak ko. Nakarating kami sa truck ni Oliver. Binigyan niya ako ng calling card. Kung gusto mo balikan ang Cordillera for the right reasons, camping, fishing, tamang enjoyment, tawagan mo ako. Libre ang unang trip. Bakit mo naman gagawin yon? Kasi nakaligtas ka sa bagay na dapat pumatay sa'yo. At imbes na maging bitter, ginagamit mo para tumulong sa iba. Worth supporting yon. Kinamayan ko siya. Tunay ang pasasalamat sa estrangherong naging kaalyado. Salamat sa lahat. Salamat sa komunidad ng bundok. Nagbabantayan kami rito. Nang umalis si Oliver, kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang abogado ko sa Baguio. May foundation na itatayo, scholarship na popondohan. Buhay na pag-inabol na ayusin sa positibong paraan. Dinala ko ni Marco sa bundok
para mamatay dahil sa pera. Sa halip, natuto akong mabuhay para sa purpose. Sa pagsira sa akin, hindi sinasadyang tinuruan niya ako ng pagkakaiba ng pagbigay para sa isang tao at talagang pagmamahal sa kanila. Perpekto ang irony at perpektong hustisya. Makalipas ang 3 araw, sa Baguio, may sulat akong natanggap mula kay Marco sa kulungan. 5 pahinang manipulasyon disguised na apology. Nangangako ng pagbabago kung babawiin ko lang ang testamento. Ipinapaliwanag kung paano sirain ng kulungan ang buhay niya. Binasa ko minsan, pagkatapos pinag-shred. May mga relasyong hindi nakakaligtas sa attempted murder. Gaano man karaming pera ang ininvest mo rito. Kung nagustuhan niyo ang kwento, pakilik po ang video, mag-subscribe sa channel, at i-comment ang inyong reaksyon sa kwentong ito. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.